Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay sisilipin na naman natin ang repayment plan nitong Money Pera Credit Cash Loan. Alamin po natin kung tugma ba ang kanilang mga repayment plan na makikita natin dito sa kanilang ads guys. So let's go, applyan muna natin na ito ngayon. So dadaan muna tayo sa Play Store guys para i-install ang app nito. I-search na natin sa search bar ang Money Pera. So ito po yun guys, i-click lang natin yan. At pag-aari po ito ng Visfriend Lending Corporation. So ngayon guys, i-install na natin. At ayan po guys, installed na po siya. So ngayon i-open na natin. At ito po yung kanilang privacy policy statement and commitment guys. Scroll down lang natin. So i-click na natin itong understand and agree. At i-click ko lang itong allow. So same as usual, hingi ng ating active mobile number. And then i-click ko na itong get code para masindan po tayo ng OTP. At ayan po, may na-receive na po akong one-time PIN. At ayan po, nakapasok na po tayo sa dashboard ng Money Pera. At may maximum loan amount na pong nakalagay, up to 65,000 pesos daw po. At ang loan term ay 121 days. At ang interest rate ay 0.05% per day. So ngayon, applyan na natin guys. I-click na natin itong apply now. And then i-click na natin itong agree sa kanilang request permissions. Then i-click ko lang itong only this time. At ito po ang kanilang eKYC guys. So ito po yung una nilang hingiin sa atin, ang ating valid ID. So ito po yung mga tinatanggap nilang valid ID guys. Una, itong recommended ID type. Tulad po ng driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID at UMID. At kapag wala daw po tayong mga recommended ID type, may other options din naman. Tulad po ng TIN, Voters ID, National ID, Pag-ibig at Health Card ID. So itong driver's license ang available sa akin guys. And then i-click lang natin itong next. And then sa aking photo album ko lang kukunin ang aking valid ID. At ayan po, na-detect na po nila ang aking mga personal information na nakalagay sa aking valid ID. Kaya sila na po mismong naglagay dito sa aking form. Tulad po ng aking kumpletong pangalan, ID number, at birth date. So pindutin ko na lang itong confirm and submit. Next po ay mag-selfie na po tayo. I-click ko lang itong next. And then i-click ko itong only this time. At ayan po, magsimula na po ako mag-selfie. At auto-capture po ito guys. At ayan po, magsimula na po tayong mag-fill up ng form. Una, ito pong ating identity information. Gusto nilang malaman ang ating education. So pipiliin ko po dito ay itong undergraduate. Next po ay ang ating marital status. Next po ay ang ating number of credit cards. Hingiin din nila ang ating email address. Next po ay ang ating gender. Next po ay ang ating residential address. At kailangan pang i-detalye ang ating kompletong address. Next po kung ano ang ating loan purpose. Next po guys ay mga optional lang po ito guys. Pwede natin itong lagyan, pwedeng hindi, pero nilagyan ko na lang. Tulad po ng alternative number, Facebook account, at itong Viber account. So pindutin na natin itong save. Next po ay itong ating work information. Tulad po ng pangalan ng ating pinagtatrabahoan. Next po ay ang address ng ating pinagtatrabahoan. And then kailangan pang i-detalye ang buong address ng ating pinagtatrabahoan. Next po ay contact number ng ating pinagtatrabahoan. Next po ay ano daw ang ating profession. So parang nag-a-apply po tayo ng trabaho nito guys. At may work experience pa guys. So more than 5 years ang pipiliin ko dito. Next po ay ang ating monthly salary. So itong above to 24,000 pesos. So kailan daw ang ating payday. So itong twice per month ang pipiliin ko. And then ang ating payroll date. At ayan po, nakompleto ko na guys. I-click ko na itong save. So dito naman tayo sa emergency contacts guys. So 5 contact person ang kailangan nila guys. At kailangan ang ilagay nating mga contact person relationship ay dito sa una guys. Kailangan daw nating ilagay ang contact person ng ating parents, spouse, child, sibling, friend, colleague, or other. At ganun din sa pangalawang contact person guys, pangatlo, pangapat at hanggang panglima ay ganun pa rin mga contact info. So ipapass forward ko lang ang pag-fill up guys ha. At ayan po,
So i-click na natin itong save. Next po ay ang ating withdrawal info na po guys. Mamimili na po tayo kung saan natin gustong i-transfer ang pera na uutangin natin dito. So ang pinili ko po dito guys ay ang aking e-wallet account at ang pinili ko ay ang aking GCash account. So kailangan pa natin itong lagyan guys ng ating kumpletong pangalan na naka-registered sa ating GCash account. And then dito sa baba, dito natin ilagay ang ating GCash number. At ipapa-retype pa po siya guys. So ngayon, i-click na natin itong submit. So ngayon guys, dito na po tayo magkakaalaman. Ito na po ang kanilang totoong loan details o repayment plan. So ito na po yung loan amount na in-offer sa akin ng MoneyPira, 4,000 pesos. At ang loan term daw ay 121 days. So 4 months po ito guys. At may tatlong loan period pa po tayong pagpipilian guys. Itong 2 periods, 3 periods at 4 periods. So isa-isahin natin ito ngayon guys. Itong 2 period guys, kapag 4,000 pesos ang utangin natin, ay 2 beses daw natin itong babayaran. I-click natin itong details guys para sa buong detalye. Kaya lang sa first repayment due guys, ang mababayaran natin dito ay 4,520 pesos na guys. At ang due date po niyan ay May 26, 2025. May 20 po akong nag-apply, so 6 days lang po guys. At ang remaining payable amount guys is 40 pesos na lang. Tingnan natin ang buong detalye nito guys. So ito na po yun. So ito na po yung first repayment due date. So ito daw po ang principal amount guys, 3,960. Tapos dinagdag daw ang interest guys na 560, kaya naging 4,520 pesos. At may upfront service fee pa pala ito guys na 1,000 pesos na nakalagay dito sa baba. So hindi po buong 4,000 pesos ang matatanggap natin nito. Babawasan po ito ng 1,000 pesos. Napakalaking makukuhang pera nila sa atin guys. Babawasan pa ang ating inutang at sa repayment period ay dadagdagan pa ng interest. Tingnan pa natin dito guys sa 3 periods. At ayan po guys, mas lumalaki po ang mababayaran natin kada linggo. Dahil 7 days lang po ang interval guys. So mas lalong lumalaki ang interest. So tingnan po natin ang buong detalye nito. So ito na po guys. Lumiit nga ang amount due guys, pero dumoble naman ang interest. Dahil 3 periods na 3 beses nating babayaran. At may upfront pa rin na service fee na 800 pesos. Binawasan ng 200 pesos. Pero ang dagdag naman ng interest, sobra-sobra. So dito naman tayo sa pangatlong period guys. Itong 4 periods na. So tingnan po natin ang buong detalye nito. So ito na po guys, 4 na beses daw natin itong babayaran. Natag 7 days kada due date. At ang interest guys ay nag times 3 na din. Yung 560 pesos na interest guys ay times 3 na po guys. So 560 times 3 is equal to 1,680 pesos na po yan guys. At 3 weeks lang po yan ha. Tapos babawasan pa yung 4,000 pesos natin ng 800 pesos para sa service fee. So ang matatanggap na lang natin guys sa 4,000 pesos na utangin natin ay 3,200 pesos na lang po. Tapos ang mababayaran na natin lahat ay umabot sa 5,680 pesos. Ang laki pong nakuha nilang pera sa atin guys. Halos kalahati sa inutang natin ang nakuha nila sa atin. Hindi po ito makatarungan guys. Isang panluloko po talaga ito. Grabe, napakayaman na siguro ang kumpanyang ito dahil sa panluloko. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa mga ganitong online lending app guys. So that's all for today guys. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video ito para ma-aware din po ang iba. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba pa pong mga review sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon. So yun lang po guys. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.